Alright, so welcome back din sa ating channel dito sa Bobs TV. Dating Vice President at ngayon ay Mayor ng Naga City, Leni Robredo, nagsalita na. Yan po ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At syempre, shoutout tayo sa mga subscribers natin dyan. Maraming salamat sa inyong suporta. Sa mga palagi po nandiyan dyan, maraming salamat po, no? At lagi nating hiling 1 view, 1 like po sana. At huwag nyo rin pong kalimutan, suportahan ang ating FB page. Nandiyan po sa ibaba yung ating FB page, mga babayan, right? Okay, so ito na nga mga babayan, no, pag-usapan natin. Ito nga pong mainit na pumuputok na balita po ngayon na kung saan ang dati pong Vice President Leni Robredo at Pangulong Bongbong Marcos ay magkikita po sa Naga City. At syempre, yan pong pagkikita na yan ni dating Vice President Leni Robredo at Pangulong Bongbong Marcos, mga babayan, ay kinatatakutan ng mga DDS. Ha? Actually, mga babayan, no, sa nakikita ko sa ginagawa po netong mga supporters ni Vice President Sara Duterte, no, dahil nga po matapos niya mag-announce, mga babayan, ng kanyang pagtakbo bilang Pangulo ng Pilipinas sa 2028 ay nakikita nilang po pwede raw pong di umano, no, na ipares etong si dating Vice President Leni Robredo. Pero sa palagay ninyo, mga babayan, no, tatakbo si Leni Robredo, no, bilang Vice President uli at under Duterte na naman? Mukhang kalokohan niya, mga babayan. Hindi na siguro papayag, no, ang mga kakamping, no? Pwede yan, head on, mga babayan. No, pero hindi po yan tatakbo bilang Vice President, no? Tapos Duterte uli yung nasa taas. Nakita niyo naman kung anong ginawa ng dating presidente diyan kay Leni Robredo, mga babayan. Hindi papayag yan. Kung tatakbo uli yan, mga babayan, ay posible sa pagkapangulo na po. No, at ito pong si VP Sara Duterte, mga babayan, oh, yan ang nakikita lalo na ng mga DDS na pinakamalaking makakatapat, no, ni Sara Duterte pagdating po ng 2028 election, mga babayan. 'Di ba? At ito po, no, abangan natin ano ang magiging itsura o landscape ng ating politika by 2027, 'di ba, mga babayan? Okay, so ito, alamin natin, ano nga ba itong mga sinabi ngayon, no? Itong mga isiniwalat, no? Netong si Leni Robredo, mga babayan, no? Ito pong kanyang mga pasabog, no, na ikaiiyak ng mga DDS. Alright? Let's go. Ito, i-clarify ko lang na as early as January 26, pinaghahandaan na to. Kasi yung Naga is one of the pilot sites all over the Philippines sa Oplan Kontrabaha ng programa ng administrasyon. Alam ko, ang ibang sites, Tuguegarao, NCR, Bacolod, Rojas City, Cotabato, tapos kami. So, ang head ng project, si Yusek Kalima ng DPWH, so mula pa January 26, pinagpaplanuhan na. Ang pinaka-idea ng Oplan Kontrabaha is to explore yung mga green infrastructure over yung mga gray infrastructure. Okay. Para mabawasan yung problema sa baha. Ang Naga, lagi talaga kaming binabaha. So yung recommendations early on, nung January pa, na ang DPWH magpapadala dito ng mga equipment. Tapos yung pinakaunang plano, magkakaroon siya ng launch na dadating sa presidente. I think, ang understanding ko, nagkaroon na ng launch sa Bacolod ba? I think, basta may mga lugar na nagkaroon na ng launch na pinuntahan talaga ni presidente. So this is just one of the trabahong pinupuntahan niya na kami, very thankful kami na nakasama sa programa kasi 'Di ba, mga babayan? Kay Leni Robredo na nanggaling, no?
na yung Pangulo natin nagtatrabaho, mga kababayan. No? Hindi po kagaya nung isa dyan, no? Pagala-gala, out of this country, pasyal-pasyal sa ibang bansa, no? Na kunyari, papasyalan yung mga OFW, di ba? Pero anong ginagawa? Nagkakaroon ng political rally, no? Papasyal sa mga OFW. Pero sino ba ang pumupunta sa kanya? Mga DDS lang. Diba? Tapos gagawa ng sasabihin, meet up lang sa mga OFW. No? Tapos biglang political rally, biglang babanatan yung Pangulo natin, biglang babanatan yung administrasyon. 'Di ba? Anong connect? 'Di ba? Kung talagang concerned kayo sa mga OFW, hindi ganoon yung gagawin nila eh. 'Di ba? Ang tatanungin nila, anong mga kailangan ninyo, anong mga problema ninyo, anong pwede nating gawin para matulungan kayo, 'di ba? Tapos makikipag-cooperate sila or coordinate, no, sa mga ahensya like DFA o sa mga migrant workers na natin, 'di ba? Ahensya natin, no? Sa mga embassy, 'di ba? Ng ating bansa, no? Pero hindi, ang nakikita natin ginagawa nila political rally. 'Di ba? Talagang kailangan namin to. Pero nung I think Sunday or Monday, dumating na yung talaga nakaset siya for tomorrow. Nung Sunday or Monday, dumating na yung mga equipment. Ang sabi nung DPWH, yung instruction daw sa kanila, wag nang hintayin yung launch. Na-agree naman kami na dahil nandiyan na yung equipment, umpisahan na yung trabaho. Kasi yung pinaka-problema namin, wala kaming equipment. And wala kaming mahiraman kasi ang kailangan talaga yung amphibious na excavator. Yung mga excavator na meron dito, hindi siya amphibious, hindi siya nakakababa sa waterways. Ang meron lang talaga DPWH, pero iisa. So parang nag-purchase yata sila ng iba pa. So ngayon, meron 3 na binaba dito sa amin. Tapos meron ding 2 na yung parang panghigop ng mga nililinis. Actually, mga babayan, no, para sa akin, pagdating sa mga trabaho po ng DPWH, no, bilang engineer din, mga babayan, ang laki ng budget ng DPWH, 'di ba? So siguro para maiwasan, no, yung mga ganyang kalalaking korupsyon, mga babayan, why not bumili ang gobyerno using budget o pondo ng DPWH ng mga heavy equipments, no, at mag-hire ng mga tao, mag-hire ng mga engineer na tututok to sa mga proyekto. 'Di ba? Bukod sa hindi yan magiging substandards, mga babayan, no? Bukod sa hindi magiging substandard, mga babayan, na ma-maximize natin yung budget, naiiwasan pa yung korupsyon. No, dahil mismong gobyerno yung gumagawa, hindi kumukuha ng contractor. 'Di ba? Which is yun siguro para sa akin ang pinakamagandang gawin, no, ng ating gobyerno. So inumpisahan na yung trabaho nung Wednesday. Dahil nakita na kaagad yung results inumpisahan yung trabaho ng Tuesday, may nakita ng dramatic results as of Wednesday. Nag-decide yung DPWH at PMS na hindi na siya launch. Parang bibisitahin na lang ni Presidente yung naumpisa na. So tomorrow, ang expectation namin, dadaanan yung mga sites na naumpisahan na para makita siguro pakitaan namin siya ng itsura ng before saka yung after, with the hope na because of what DPWH is doing, sa susunod na heavy rains dito, kung hindi man mawawala yung baha, maiibsan. So ito, ang assurance sa amin, naiiwan muna dito yung mga gamit. Even after the President's visit, para tuloy-tuloy yung paglinis. Tingin ko, napakalaking tulong siya sa amin. Kung merong gamit dito na tuloy-tuloy, naglilinis ng waterways, nagde-desilt ng aming mga rivers, ang laking bagay nun for us. Just to get a categorical answer, kasi nagbigay na naman po kayo ng paglilinaw. Hindi na set at hindi pupunta dito si Pangulo dahil sa announcement ni Vice President o sa politika. Gaya na sabi ko, wala pang announcement, nakaplano na to.
In fact, siguro ma-review naman ito sa Facebook. Ang dami ng posts nung mga as early, hinanap ko January 26 yung unang planning session. And nung Tuesday nga, nag-post pa ako ng picture ng ocular inspection namin. Yung announcement yata, kailan ba yun? Wednesday? Wednesday, no? Yung announcement. So, hindi to politika. Saka, ang layo pa ng election. Hindi pa nga ako nag-1 year sa pwesto ko. Diba? Hindi pa umiinit yung upuan ko. Oh. Tapos politika na kaagad. Trabaho muna tayo. Yun, ang maganda doon, mga kababayan. Diba? Trabaho muna tayo. Hindi kagaya isa dyan, politika na. Ang inaatubag. Malayo pa eh. Marami nga nagsasabi, no? Malayo pa. 2 years pa bago ang eleksyon. No? O sabihin natin may 1 taon pa, mga babayan. Dahil syempre, filing o pa candidacy, campaign period, mga babayan. Pero most likely, mag-start ang campaign period 2028 eh. No? Mga ganitong panahon. Diba? So, kung i-imagine ninyo, kung kukwentahin ninyo, mga babayan, 2 years pa talaga. Ganun pa kalayo. Diba? Ang layo pa eh. Puro politika na kaagad yung inaatupag. Ano na kaagad, natatakbong presidente ng Pangulo, Pangulo ng Pilipinas, ayan, nalilito na tayo. Nahahawa na tayo. Diba? Pangulo ng Pilipinas, mga kababayan. Diba? Eto, trabaho muna ang inaatupag. Pangulo natin, trabaho ang inaatupag. No? Set aside yung politika. Diba? Sana yun din yung isipin, no, neto mga na to, na mga kongresista na to. Trabaho muna tayo, tsaka na yung politika. Diba? Sundutin ko lang, ma'am, kasi I'm sure naririnig niyo rin po kung gaano ka lakas yung clamor galing sa iba pong politiko, for example, Representative Egay Elise, sinabi niya na kayo ang strongest bet against Vice President Sara Duterte come 2028 presidential elections. Yung sa akin kasi, lahat naman entitled to their opinion. Pero, kung papansinin ko yung mga ganon, hindi ako makakatrabaho. Tama. Tingin ko ang laking disservice nun sa city namin. Anong kumandidato ako as mayor, in-offer ko yung sarili ko para magtrabaho. Kung kauupo ko pa lang, politika na kaagad inaasikaso ko, sana hindi na lang ako kumandidato. Tama. Diba? Tama yun, mga kababayan. Ha? Ano na, mga DDS? Hello? Hindi kagaya ng Santo Niño, kauupo pa lang, mga kababayan, nangangarap na maging Pangulo. Eto mga DDS, kauupo pala nung presidente natin, Pangulong Bongbong Marcos, gusto na kagad nila tanggalin, sinisiraan na kagad. Eto nga, mayor lang trabaho ng trabaho. Si Isko Moreno, nakaupo, trabaho rin ng trabaho. No? Yung vice president niyo, ilang taon na nakaupo, wala naman tinatrabaho. Ano na? Sinupalpal kayo ni Leni Robredo. Nitong mga pronouncements na hindi lang po galing kay Representative Elise, marami na rin po nagsasabing analysts na kayo po ang Sa totoo lang, sa sobrang focused ako sa mga problema ng Naga. Yung farthest from my mind, yung mga pag-uusap sa Maynila. Ang primary obligation ko, yung trabahong in-applyan ko. Malayo pa yung election. Gaya na sabi ko, 3-year term ito, hindi pa nga kami nakaka 1 year. At ang dami pa naming problemang kailangang ayusin. Tama. Tingin ko yung primary obligation ko ngayon para sa bansa, ipakita ko what is possible dito sa amin. Yun. Di ba ganun, mga kababayan? No? In short, magtrabaho muna, hindi kagaya nung iba. No, politika inaatupag. Layo-layo pa ng eleksyon, politika na. Kaya maraming alam nyo, sa totoo lang yung mga loyalista dyan, tsaka yung mga supporters ni Bongbong Marcos. Ito, i-push natin, Leni Robredo, kaysa dyan sa isa na yan. Ito, mas maayos. Mas maano magsalita, mas madiretso magsalita, hindi kagaya ng isa, floating. Kasi kung hindi ko yan mapakita, di ba?
Kung hindi ko nga maayos dito sa amin, Oh. paano pa yung buong bansa? Yon, di ba? Hindi mo nga, sabi niya, kung hindi niya maayos yung Naga, paano pa yung buong bansa? Di ba? Kung ikaw, hindi mo nga maayos yung trabaho mo bilang vice presidente, paano ka magiging maayos maging Pangulo ng Pilipinas? Di ba? Kung walang nakikitang trabahong ginagawa ang vice presidente, sa tingin ninyo may gagawing trabaho yan pag naging Pangulo na ng bansa yan? Kawawa tayo dyan. So sa akin, relax lang muna lahat. Relax Magtrabaho muna. Kasi ang layo-layo pa ng eleksyon. Relax muna, trabaho muna, malayo pa eleksyon. Yan kasi yung mindset ng mga atat, umupo sa pwesto. Pero may mga tumatawag, kumakausap na po ba sa inyo? Sa akin, focus ako sa trabaho ko ngayon. Wala akong puwang sa politika. In fact, halos lahat na invitation sa akin outside Naga, nagre-regrets kami. Kasi maubos yung oras ko. Ang tinatanggap ko lang ngayon na invitations outside Naga kung konektado sa Naga. Yon. Yung mga tinatanggap namin na invitations, partners na meron mga programs dito sa Naga, yung mga national events na kasali yung Naga. Outside of that, hindi kami tumatanggap ng invitations. So, kung sakali lang ma'am, sakali lang po bukas, pumunta dito si Presidente, wala pa naman siyang sinasabi, no? Pero kung sakali na mag-bring up ng tungkol sa politics, ano po yung magiging... Ako sigurado akong hindi siya mag-bring up ng politics kasi alam ko na trabaho yung sadya niya dito. Idea po yung mga ibang politicians from the national na pumunta dito regardless of kung kaninong party. Lagi naman, ever since naman, pagdating sa Naga, nagbibisita sa Naga, wala namang political colors. Kahit ano yung alliances mo, welcome ka dito. Kung ano yung welcome na binibigay ko sa mga kapareho kong political party, pareho din sa iba. Kasi every visit ng mga taga hindi dito sa amin, malaking bagay yun for us. Kasi lalo na pag national government officials, kasi nagkakaroon kami ng opportunity mapaabot yung aming mga concerns dito. Ayun, mga kababayan, So, ito, malinaw yung mensahe ni Leni Robredo para sa mga DDS, mga babayan. No? 3 salita lang. Trabaho muna tayo, ha? Saan na yung politika? Malayo pa politika. Kayo, puro politika ang alam ninyo. Ano masasabi nyo dyan mga babae, no? I-comment sa ibaba yung mga opinion na natin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, maraming salamat po sa lahat ng mga nakasuporta dito sa ating channel. Shoutout sa inyo. Maraming salamat. And please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. Alright? Ito po ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.